Kung araw-araw kang umiinom ng alak, kayo, makinig kayo, mag-usap tayo. O yan. Ngayon, itong alak na to, mabilis inumin, mabilis maubos. At pwede kang maparami nito sa isang upuan o sa isang okasyon kasi nga, flavored. Ayon sa mga pag-aaral, walang safe na amount ng alcohol pero kung titingnan natin sa mga convenience stores, sa mga sari-sari store, kaliwat kanan, makakabili kayo ng alak. Tapos sasabihin nyo na iinom kayo ng alak para makatulog pero sa katotohanan, meron pa nga po itong propensity o potensyal na makadisrupt ng inyong pagtulog. Teka, hear me out. Oo, nakaka-relax din naman talaga ang minsan ng pag-inom ng beer pero yung pagiging intoxicated sa alcohol ay pwedeng maka-apekto sa ating mga brain reflexes at saka doon sa ating mga balanse, sa ating mga memorya, at pati na rin doon sa ating pagtulog. Pwede nga rin magkaroon dito ng konting impairment. May isang pag-aaral, eto lagi natin dito, published ito nitong 2025 lamang, sinasabi na kahit na low-dose alcohol lamang nakaka-apekto sa REM sleep o yung rapid eye movement. At mas lalo pa, yung high doses of alcohol. Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang ibig sabihin ng one drink? So yan ay around 300 ml ng beer, 100 ml ng champagne, red or white wine, o di naman kaya 30 ml ng spirits o yung may around 40% ng alcohol. So kung 2 drinks, doblehin nyo yan. Math lang yan. Sinasabi po ang allowed limit sa alak sa mga babae, 1 drink daily, 2 drinks naman sa mga lalaki. Pero hindi po ito cumulative o hindi po pwedeng pagsasama-samahin nyo o iipunin ninyo sa weekend. Again, ayon po sa mga makabagong pag-aaral, wala talagang safe na limit ng alak. Kaya laging sinasabi na drink moderately. Bakit ika nyo? Bukod sa pwedeng makaapekto sa pagtulog nyo yan, it shows that it can also slow down your weight loss. Kada inom nyo ng beer, it goes directly to our liver at dito po binabasa yan ng liver bilang toxin. At kapag sobrang naiinom ninyo, alam nyo na ang kasunod po pwedeng magkaroon ng alcoholic fatty liver disease which can then lead to liver cirrhosis. Tandaan, ang liver cirrhosis wala nang balikan. Isa pa, ang pag-inom ng alcohol ng sobrang dami po pwedeng magdulot ng digestive issues. Nakakairita yan sa bituka at nakakadulot ng pananakit ng tiyan, bloatedness at diarrhea. Ang alak po pwedeng makadehydrate sa inyo dahil diuretic yan, kaya kung papansinin ninyo, pag kayo ay nag-iinom with your friends, isa-isa rin kayong pumupunta sa CR para umihi. Kaya kung kayo po ay iinom with your friends, make sure na iinom din kayo ng tubig to prevent dehydration. And last na, link din po sa pagkakaroon ng mga chronic diseases ang alak, halimbawa yung high blood pressure, stroke, heart failure at pati na rin po sakit sa puso, pati na rin ilang types ng cancer. Sabi pa nga, around 6% ng lahat ng cancer ay attributed sa pag-inom ng alak. Kaya naman, tigilan na ninyo, tanggalin na ninyo sa sistema ninyo. Kung hindi pa kaya, unti-untiin yung tanggalin sa sistema ninyo dahil again, walang buting maidudulot ang mga alak na yan sa mga buhay natin. Pati na rin sigarilyo at pati na rin po ang inyong mga bisyo. At sana po may natutunan kayo. Kung meron man, pakishare sa mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you ulit next episode. Ingat.